Ang bahay mo ay hindi asset. Isa itong parasito na may doorbell. Bawat buwan, sinisipsip nito ang sahod mo, oras mo, mga weekend mo, at kapalit, binibigyan ka lang ng pader na titigan habang sinasabi mo sa mga kaibigan mo na nagbubuild ka ng equity. Wala kang binubuo, pinapakain mo lang ito. Ang lalaking nagsabi nito ng diretsahan, nakapagbenta ng mahigit 40 milyong kopya ng librong, eksaktong ito ang sinasabi. 6 na taon sa New York Times bestseller list, si Robert Kiyosaki. Kalahati ng internet tinatawag siyang propeta. Yung kalahati naman sinasabing manloloko siya. Parehong hindi nakuha ang punto. Kasi hindi ito libro tungkol sa real estate. Tungkol ito sa larong hindi mo alam na nilalaro mo pala. Kung saan tinuruan ka ng eskwela kung paano matalo. Kung saan ang bahay mo ay liability na nakalipstick. At kung saan ang cash mismo, yung pera sa bank account mo ngayon, ay dimisenyong unti-unting mabulok. Welcome back sa financial education mo. Yung hindi tinuro kahit nagbayad ang magulang mo ng $60,000. Act 1. Ang bitag na may mortgage. Ang buong framework ni Kiyosaki kasya sa dalawang pangungusap. Ang asset, naglalagay ng pera sa bulsa mo. Ang liability, kumukuha ng pera palabas. Yun na yun, buong libro na. Lahat ng iba, footnotes na lang. I-apply mo yan ng tapat sa buhay mo at may hindi ka magugustuhan. Karamihan sa tinatawag na investments ng middle class ay liabilities lang na nakaayos ng maayos. Simula sa bahay. Ang heresy ng bahay. Binili mo, mahal mo. Pinopost mo sa Instagram kasama ng aso mo. Sagutin mo lang ito. Binabayaran ka ba nito? Buwan-buwan para tumira ka dyan? O ikaw ang nagbabayad? Mortgage, property tax, insurance, bubong na biglang tumutulo sa parte na hindi mo pinagandaan, HOA fees, utilities, dishwasher na nasisira sa 3 taon dahil may nagdesisyon sa pabrika na ganun ng lifespan nito. Bawat buwan inaabot ng bahay mo ang bulsa mo. Hindi yan asset. Isa yan demanding na roommate na obligado kang pakainin. Pero tumataas naman ang value. Oo, posible. Sa loob ng 30 taon, kadalasan natatalo ng real estate ang inflation ng ilang porsyento bawat taon. Kaya kapag ibinenta mo na, babayaran mo ang ahente, capital gains tax, babayaran ang natitirang mortgage, at lilipat ka sa mas maliit kasi 68 ka na, maliit na bahagi lang ang kinita mo kumpara sa kikitain sana ng pera mo kung nasa tunay na income producing asset. Hindi ikaw ang may-ari ng bahay. Ang bahay ang nagmamay-ari ng susunod na 30 taon mo, at ng weekends mo, at retirement mo, at ng operasyon na hindi mo napacheck sa ika-22 taon dahil nasira ang boiler noong Enero. Tunay na assets. Iba ang itsura ng totoong assets. Rental property na ang tenants ang nagbabayad ng mortgage mo. Mga negosyo na tumatakbo kahit wala ka. Dividend paying stocks, intellectual property, commodities na hindi agad bumababa ang halaga habang ang gobyerno ay nagpiprint ng pera parang party. Isang common na katangian, pinapakain ka nila, hindi ikaw ang nagpapakain. Ang objection ng 2026, paboritong sagot sa Reddit. Luma na si Kiyosaki, walang makaka-afford ng rental real estate sa 2026. Kalahating totoo. Yung 25-year-old na bumibili ng duplex na may host at pangarap, wala na yan. Pero hindi namatay ang rule, nagbago lang ang vehicle. Sa 2026, ang maliit mong asset ay digital product, automated store,
Dividend portfolio, EP na ginawa mo isang beses pero binebenta mo habang buhay. Ang pagreklamo na mahal ang real estate ay hindi magbubukas ng framework. Pinapaganda lang nito ang paliwanag kung bakit ka nananatiling mahirap. Act 2. Ang scam ng eskwela. Bakit ganito ang sistema ng eskwela? Bell, hilera ng upuan, parusa kapag kakaiba ka, gantimpala kapag sumusunod ka. 12 taon ng training sa skill na halos walang employer ngayon ang pinapahalagahan. Ang umupo ng tahimik. Hindi aksidente yan. Ang modernong education system ay galing sa Prussian industrial model ng ika-19 na siglo. Isang output lang ang target. Masunuring factory workers, pumasok sa oras, sumunod sa utos, huwag magtanong. Tanggapin ang fixed na sahod kapalit ng oras mo. Gumana ito ng perpekto. Sa loob ng 150 taon, ginawa nito eksakto ang gusto ng industriya. Ang problema, wala na ang mga factory. O mas tama, pinapatakbo na sila ng AI at robots na mas mabilis kaysa anumang curriculum. At ang eskwela, patuloy pa rin gumagawa ng masunuring empleyado para sa ekonomiyang hindi na sila kailangan. Parang sinasanay ang buong henerasyon maging pinakamahusay na panday. Nung 1960, mga hindi itinuro, mga bagay na hindi mo natutunan sa 12 taon, paano talaga gumagana ang buwis? Paano gumagana ang utang? Paano nalilikha ang pera mula sa wala ng mga taong hindi mo kilala? Paano tahimik na nililipat ng inflation ang yaman mula sa nag-iipon papunta sa may assets? Paano legal na mas mababa ang buwis ng corporations kaysa sa mga taong nagtatapon ng basura nila? Ano ang balance sa sheet? Wala. Kahit isa. Pero malamang kabisado mo pa rin ang 6 na asawa ni Henry VIII. Hindi ito aksidente. Ang salary trap. Sa sandaling tumanggap ka ng sweldo, may nangyayari sa utak mo. Hindi mo na tinatanong, paano ako yayaman? Ang tanong mo na, paano ako tataasan ng sahod? Magkaiba yan. Ang raise ay maliit na dagdag sa numerong mataas agad ang buwis, earned income. Ang yaman ay ibang kategorya. Capital gains, dividends, business income, mas mababa ang buwis. Ang middle class sa karamihan ng developed countries, mas mataas ang effective tax rate kaysa top 1%. Hindi dahil nilalabag ng mayayaman ang batas, kundi dahil nasa ibang tax code sila para sa assets, hindi para sa sahod. Hindi ka inimbitahan. ICT Tours, ang heresy ng utang. May 30 taong digmaan sa personal finance. Hindi lang inaamin. Sa isang side, Dave Ramsey. Mensahe, lahat ng utang ay masama. Sa kabila, Robert Kiyosaki. Mensahe, ang utang ang pinakamalakas na tool sa pagbuo ng yaman kung naiintindihan mo. Parehong milyon ang followers. Parehong nagbebenta ng libro. Isa lang ang lalong yumayaman sa strategy na itinuturo niya. Ikaw na ang humusga. Ang pagkakaiba. Hindi sinasabi ni Kiyosaki na lahat ng utang ay maganda. May linya siya. Bad debt. Umutang ka para sa bagay na bumababa ang value. Kotse, bakasyon, damit, TV.
Credit card na taon-taon mo nang binabayaran. Dahan-dahan kang pinapahirap nito. Good debt. Umutang ka para sa asset na kumikita ng mas mataas kaysa interest. Umutang ka ng 5%. Kumikita ng 8% ang asset. Sa'yo ang diferensya. O PM other people's money. Bangko ang nagbigay ng kapital. Tenant ang nagbabayad ng mortgage. Sa'yo ang asset. Sa'yo ang cash flow. Sa'yo ang appreciation. Halos hindi mo pera ang ginamit. Ganito binubuo ang yaman. Regalo ng inflation. Kapag mataas ang inflation, nagiging kakaiba ang fixed rate debt. Nagiging regalo. Umutang ka ng 100,000 noong 2021. Sa 2026, binabayaran mo pa rin. Pero mas mahina na ang halaga ng pera. Binabayaran mo ang utang gamit ang perang mas mababa ang value. Kaya gusto ng mayayaman ang inflation. Binabawasan nito ang utang nila at pati ipon mo. Ang nag-iipon ng talo, pinakakinainisan niyang linya. Pero tama sa math, ACT-IV, ang cash ay costume lang. Simula nang lumabas ang Rich Dad Poor Dad noong 1997, mahigit 50% na ang nawala sa value ng dolyar. Ang $100 noon, mahigit $200 na ngayon. Hindi ito krisis. Normal ito. Ang mekanismo. Kapag nagprint ng bagong pera ang central bank, hindi nadadagdagan ang value. Nahahati lang ang value ng lahat. Hindi lumiit ang pera mo. Lumiit ang kaya nitong bilhin. Ano ang hawak ng mayayaman? Gold, silver, Bitcoin, real estate, negosyo. Ano ang wala? Cash. Ang objection, oo. May risk lahat. Hindi ang punto ay ibuhos mo lahat sa crypto. Ang punto, huwag mong ilagay ang buong future mo sa asset na siguradong bumababa ang value. Finale, ang rat race. Tinawag niya itong rat race. Trabaho, sahod, buwis, bayarin, ulit. Hindi ka umuusad. Mas malaki ang kita, mas malaki ang gastos. Promotion? Congrats! Mas mayaman sa papel, mas trapped sa realidad. Ang escape? May iisang paraan. Buwan-buwan, bumili ng assets na kumikita. Maliit sa simula, pero lalaki. Hanggang dumating ang araw na kaya na nitong bayaran ang buhay mo. Hindi mo na kailangan ng sweldo. Tapos na ang rat race. Kinakain ka pa rin ng bahay mo. Pero ngayon, alam mo na kung bakit. 40 milyong tao ang nagbasa nito. Karamihan, bumalik sa trabaho. Iilan, hindi. Kung alin ka doon, depende sa gagawin mo bukas ng umaga.